Hello, good morning! Welcome to my channel. This is RR Vlog, my life after I lost my only child, my little one, my little baby, Ray. Before I start, I would like to say thank you to all my subscriber at sa lahat po ng mga nagla-likes, comments. Thank you so much sa inyo sa pagsuporta sa aking videos. Before I start, magpapakilala muna ako sa inyo. My name is Regina Rodriguez. I'm a grieving mom. At na-start ko itong content na ito, itong channel na ito because of my daughter. I would like to continue her life since madali lang ang buhay niya dito sa mundo. Kaya pinapakita ko lang sa inyo kung paano mag-survive dito sa journey namin, sa everyday namin ini-experience. But like I said, whatever happened, kahit na gano'ng kasakit, magsusurvive at magsusurvive tayo, hanging there till dumating din yung time natin. Kasi talagang ang mawalan ka ng anak is forever pain. Kaya mahihit tayo from time to time. Kaya ito lang ang sinishare ko sa inyo. Anyway, kung di pa kayo nag-subscribe, please do it. And hit the notification para lagi kayong updated sa aking videos. Okay? Sana i-follow nyo ako. Okay, today is Sunday and maglilinis ako dito ng kasi diniligan ko, inugasan ko yung mga tanim ko. So papakita ko lang sa inyo kung paano ako ano ginagawa ko dito every day. Naglalaba ako ngayon ng mga towels ko kasi syempre pag weekend I have to do my actually ngayon lang ako naglaba ng weekend kasi ang husband ko nag-fishing sila. So ako naman, hindi ko naman masyadong type mag-fishing, so I decided to stay home. So, ito, aayusin ko yung mga tanim ko kasi yung mga binigay sa akin ng mga clients ko yan para may magawa ako sa buhay. Okay, like I said, ito, dito nakalagay yung aking mga tanim. So, every week, inuugasan ko lahat ng mga tanim ko para maging maganda ang kanilang tubo, ang kanilang buhay. So, ngayon, magdamag yan, ilalabas, ko muna doon, i-drain ko muna yung mga tubig na nilalagay ko muna doon sa kitchen, and then ngayon, ita-transfer ko na dito para mainitan dito by the window. Okay, so wawalisan ko muna kasi maraming nalaglag na mga dahon-dahon dito, kaya kailangan tanggalin muna at papalitan ko rin tong plastic niya para hindi masira yung kahoy ko kasi nilalagyan ako ng mga tanim. Kaya lang like I said, nag-get rid kami ng mga gamit, so actually naibenta ko na yung mga lalagyan, kaya ito na lang ang pinaglalagyan ko dito sa mga tanim ko. So para naman dito rin pa rin siya sa tapat ng window kasi kailangan niya ng araw. So tanggalin muna natin yung mga dahon na bumagsak dito. Yan, ganyan. Ay nako, kailangan talaga maging busy sa buhay para hindi tayo masiraan ng ulo. Anyway, okay, para hindi masira itong mga wood ko dito, itong portable na table, pinapalitan ko itong plastic niya kasi para, you know, madisgrasya man mabasa. So, hindi siya masisira. Kasi syempre pag nagdidilig ako, kailangan may may plastic yan. Otherwise, masisira naman yung aking wood, di ba? So, ibabalot ko yan ulit para hindi masira si wood. Kasi syempre nadidisgrasya yan, nababasa. Kaya kailangan i-plastikan. Yan. Yan. At least kahit na
mag-drip yung minsan na disgrasya na lumalabas yung tubig under, doon sa mga paso. Yan, ganyan. Ito. Okay. So, lahat yan, para naiingatan yung mga gamit. Alam niyo ang gamit, minamahal natin yan. Inaasikaso din natin yan. Hindi yan, boss, porque gamit, okay lang na maganda. Sira-sira, pumapangit siya. So, masarap naman gumamit ng gamit kung maayos, di ba? So, ayan siya. Oops, lumampas. Okay. Ayan. O, di ba? So, hindi siya masisira. Maraming gamit itong plastic wrap. Kaya, ito yung mga talagang kailangan lagi tayong meron ito para sa lahat ng bagay. Ito yung maraming use talaga ito, maganda ito. So, para hindi nasisira, ito, tingnan nyo, ganito lang ang buhay dito sa Amerika. Very, very, nawala ng, sana naririnig nyo ako kasi yung aking, what do you call that? Yung aking, mic, naubusan ng baterya. Ayan, naka-charge pa siya, hopefully. Naka-charge na mabilis para naman din nyo ako para marinig nyo ako, baka hindi nyo ako naririnig. Anyway, iti-testing natin para make sure na naririnig ako ng tao. Nakakaya naman nila. Kasi medyo malayo naman itong camera ko. Okay, malakas naman pala yung sound. So, okay lang. So, tanggalin muna natin mga dumi-dumi dito habang maluwag pa siya. Kasi mamaya, ilalagay na yung mga tanim. So, wala na namang space dito para ma-dusting man lang itong aking mga windows. Kawawa naman sila. O, hindi ko na nalilinis ng tama. Hindi ko maabot. Yan. Maalis naman yung mga dumi-dumi dito. Anyway, like I said, ito, naglalaba tayo at the same time ng mga towel. Tapos naglilinis, nag-aayos nito ng aking mga gamit. Ayan siya. Okay, lahat dito, yung mga yan, bigay lahat ng client ko yan para sa remembering my daughter. Kaya ito, iniingatan dahil like I said, bigay ko ng mga kaibigan natin. O, tingnan nyo si Pusa. Si Pusa ito, bigay ng aking isang mabait na kliyente. Flo, this is from Flo, Mendoza. Thank you so much. Ayan. Yan siya. Tingnan nyo. May gamit, may lahat yan. May use lahat yan. May mga sentimental value lahat yan. At saka ito from Cherry Pahe. Mga long, ko na yan, kaibigan na mababait. And this is from Maggie. Yan, si Maggie yan. Bigay niya yan. Yung angel na yan para kay bibi ko. Okay. Anyway, ito yung first batch nating naiayos dito. Itong mga orchids, okay, by the window rin niya, by the sun. Pag morning kasi dyan sumisikat yung sun. Itong magandang flower nito. Kaka-receive ko lang to from Ate Lilia. Ate Lilia Anilibia, thank you so much sa flower. Sila yung laging nagdadala sa akin ng flower, but since, you know, lagi naman sila nagdadala. So, she gave me this para medyo matagal. So, anyway, ate, kung nanonood ka, na-transplant yung asawa niya, which is Kuya Bert. Kuya Bert, sana, it sounds like successful naman in surgery. Magandang story yan because yung nag-donate ng kidney niya is from his son. Thank you so much, Papos. You're a very nice person. You have a good heart at tinutulungan mo ang parent mo. Yung ganong mga donation or what,
it's a big, ano yan talaga, talagang coming from the heart yan, hindi yan madali. Kaya magpapasalamat tayo, magpapasalamat ako at kahit pa paano mayroon kayong mabait na anak ate, which is good. I'm so proud of you, Papos. Anyway, ito mga bigay din ng client ko, ito lahat. Ito yung sa kay Noah ito. Yung parent ni Noah, nung lumipat kami, still there, buhay pa rin. From Melanie, yan. Ito, si Juliet, from Juliet. And, which one? Which is, ito, from Maggie ito. So, ito, from other friends. Like, si Alice. Bigay ni Alice yan. Tapos ito, what do you call this? Si Jay. Si Jay yan, binigay niya yan. So, ang lahat, halos lahat, itong mga bigay lahat yan ng mga friend. At saka ito, yung hanging plant na yan, dapat nakahang yan from Ate Lita. Thank you so much, Ate Lita. So, anyway, ito na. Nailagay ko na lahat. Itong plants na ito, maganda ito. Ilang fingers ito? 2, 4, 6, 8 na. Dapat 7 lang, di ba? Pero 8 fingers na yan. So, that's from Ate Mirna. At tapos ito, from the Lord. This is from Sue and Danica and Joe. And this is from Tracy's family. And this is from, this is Malunggay from Connie Frigo, thank you so much. Ayan, binigyan ako ng malunggay. I love malunggay, pero kailan ko pa ito maha-harvest? So anyway, ito from my bibi. Bibi gave this long time ago, almost 10 years na ito. Ayan, may anak na siya ito. Ayan, ang dami ng anak actually. Kailangan ko na i-transfer. So this is from the Lord. Ito yung anak nung binigay ng anak ko. And this is from Luchi, that's ang Pagita. And this is from, what's her name? Lisel Villanueva. Ito yung kaisa-isang nakuha ko sa apartment na anak ko sa New York. Ayan, malaki na siya. Nagdadry na. Kailangan i-repot. Kaya nakakahiya naman. Hindi ko naman na nagawa kasi walang space. So anyway, ito yung sa likod. This is from Leah Ramos. Thank you so much sa mga present niyo sa akin. It's really worth it. Okay guys, tapos ko nang ayusin yung mga tanim ko and then iniintay ko lang nagda-dryer ako, 'di ba? So malapit na siya matapos. I have only 5 minutes. Magtitiklop na ako ng mga aking mga towels. Anyway, like I said, today is ako lang mag-isa ngayon dito. Nag-fishing yung husband ko. Ako parang hindi ko feel going somewhere today. So I decided to stay home. Malungkot. Tingnan nyo naman ang buhay namin dito. Very sad. Lalo na ngayon kasi gloomy ngayon dahil malapit na kaming mag-fall na naman. Kaya ang panahon dito ganito, very sad na naman. Sad na nga yung feeling mo, sad pa yung nakikita mo. Kaya very sad talaga. Anyway, like I said, itong week na ito, wala akong alam na pwede naming puntahan. Quiet lang kami dito sa bahay. Kung may time, pupunta kung saan lang dyan maglakwa-lakwatsa. Anyway, ito yung last week. May jury duty ako. Good thing, hindi ako tinatawag. Hopefully, last day ko sa Tuesday, sana hindi ako tawagin kasi istorbo lang yun eh. Kaya lang wala kaming choice. Pag tinawag ka, pag jury duty mo, you have no choice but to go. Kasi bawal yun. Talagang susunod ka sa batas dito. Anyway, like I said, nakaalis na yung sister-in-law ko from Utah. Thank you so much ate for visiting us, for the surprise sa asawa ko. At least nag-enjoy naman siya sa dahil na-surprise siya. He feel special. Siyempre, pag ginaganon ka, may mga surprises. Siyempre, you feel special naman. So, I'm so happy na nagkaroon naman ng magandang memory yung kanyang 62nd birthday. Imagine, 62 na kami. I cannot believe we're so old. Anyway, ako din, by next year, 62 na rin ako. Gosh, I can't believe inabot namin yung ganitong age ng ang nakakalungkot lang kung kailan kami tumanda, doon kami nasaktan, doon kami
na dun mo na feel yung sobrang sakit sa puso. But anyway, wala naman tayong magagawa. Ito yung istorya ng buhay namin. But we enjoy, yung company ng anak ko. I'm so happy na nagkaanak kami. Nagkaroon kami ng experience na makita ang anak namin kahit hindi naman natapos yung buhay niya ng, matagal-tagal. So, iko-continue ko na lang by, itong way na ito na nagbi-video ako. At least I keep talking about her para ma-remember siya until it's time for us na rin na mag-join sa kanya. Kaya pasensya na kayo, maraming drama, but drama na it feels like nakakatulong ba sa akin, sa mga ibang tao na nag-experience ng mga na-experience namin right now. So I'm pretty sure malaking bagay din ito kahit na ito lang ang ma-share ko sa mga tao, sa ibang taong especially na nag-experience ng ganito. So lalo na sa may mga anak, just hanging there. Ang mga anak nyo, you have to be patient kasi talaga having a child, ang ano yan forever mo yan na obligation until you die kasi like I said, ang anak is yan ang job natin as a parent, to protect them, to support them sa lahat ng bagay. Pero like I said, huwag kayong magtatampo sa mga taong nagkakaroon ng mga masasakit na sa ulo na anak kasi mas mahirap mawala ng anak kahit na sobrang salbahe ng anak nyo. Anak nyo pa rin yun. You have no choice but to love them, but to support them, and always on their side. Kay mali o tama, lagi kayong nakaside sa anak nyo because that's our job as a parent. Okay?